Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamisteryo. Sa gabi ring ito, muli nating bubuksan ang pinto ng ating kamalayan para sa mga kwentong hindi maipaliwanag ng siyensya. Mga kwentong madalas nating ibinubulong lamang dahil sa takot na baka may makarinig na iba. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nagmula kay Teacher Mel, isang guro sa isang pampublikong paaralan sa isang liblib na bayan sa Laguna. Ang paaralang ito ay itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano. Luma, kupas ang pintura, at bawat palapag ay tila may sariling memorya na pilit ibinabaon ng panahon. Sabi ni Teacher Mel, bago pa man siya ma-assign doon, marami na siyang naririnig. Pero bilang isang guro na naniniwala sa lohika, hindi niya ito pinansin hanggang sa maranasan niya mismo ang kilabot sa Room 402. Ilarawan natin ang gusali. Ito ang Gabaldon Building. 2 palapag na gawa sa matitigas na kahoy ang sahig. Kapag naglalakad ka rito, bawat hakbang mo ay sinusundan ng langit-ngit. Isang tunog na tila humihingi ng saklolo. Ang Room 402 ay matatagpuan sa dulo ng 2nd floor, katabi ng isang lumang bodega na matagal nang nakandado. Bakit nga ba nakatatakot ang dulo? Dahil doon, hindi naabot ng liwanag mula sa kalsada. Doon, ang tanging maririnig mo lang ay ang kalansing ng mga dahon ng puno ng balete na nakadikit na sa bintana ng silid. Ang sabi ng mga matatandang guro, noong panahon ng Hapon, ang Room 402 daw ay ginamit na pansamantalang kulungan. Maraming buhay ang kinuha roon at ang dugo, sabi nila, nanuot na sa mismong kahoy ng sahig. Kahit ilang beses daw itong pinturahan, may mga bahagi ng sahig na nananatiling maitim, parang mantsa na ayaw mabura. At doon sa silid na yon, na-assign si Teacher Mel. First week pa lang ni Teacher Mel, alas 5 na ng hapon, pauwi na ang mga estudyante. Maingay ang koridor, tawanan dito, takbuhan doon. Habang nagliligpit si Mel ng kanyang gamit, napansin niyang may isang batang babae na nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng Room 402. Nakayuko ito, natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. "Neng, uwi na. Gabi na. Baka hinahanap ka na ng nanay mo," malumanay na sabi ni Mel. Hindi sumagot ang bata. Nanatili itong nakayuko. Akala ni Mel ay baka napagalitan o may problema sa bahay, kaya nilapitan niya ito. Pero habang papalapit siya, napansin niyang unti-unting lumalamig ang paligid. Yung lamig na hindi galing sa aircon, yung lamig na nanunuot hanggang sa buto. Nang isang dipa na lang ang layo niya sa bata, biglang humangin ng malakas. Sumara ang pinto ng Room 402. Doon lang napagtanto ni Mel na wala palang anino ang batang nasa harap niya. Nanigas sa kinatatayuan si Teacher Mel. Ang pintong luma na dati ay madaling buksan. Ngayon ay tila nakandado mula sa labas. Sinubukan niyang puyusin ang doorknob, pero ayaw nitong gumalaw. Lumingon siya muli sa batang babae. Dahan-dahan, parang bawat segundo ay tumitigil ang mundo. Ang batang kanina ay nakayuko. Unti-unting itinaas ang kanyang ulo. Hindi mabilis, kundi yung tunog na parang nababali ang buto sa leeg. Nang tuluyan nang humarap ang bata, doon halos tumigil ang paghinga ni Mel. Wala itong mukha na gaya ng sa atin. Sa ilalim ng mahabang buhok, nakita niya ang mga matang tila uod na puti ang laman. Walang balintataw. At ang pinaka nakakakilabot, ang ibabang bahagi ng mukha nito ay lundo. Walang panga. Ang dila nito ay mahaba, nangingitim, at may mga tumutulong malapot na likido sa sahig. Sabi ni Mel, ang amoy ay hindi lang basta bulok. Amoy ito ng lupang galing sa sementeryo na hinaluan ng kalawang. Isang amoy na mananatili sa ilong mo
kahit ilang beses ka pang maghugas. Sa sobrang takot, nakalimutan ni Mel ang kanyang gamit. Hinablot niya ang isang silya at ibinalibag sa bintana, pero ang salamin ay hindi nabasag. Parang pader ito na gawa sa bakal. Lumingon siya uli, ang bata ay wala na sa dulo ng silid. Nasa tapat na ito ng kanyang table. Isang kurap lang, isang iglap. Narinig ni Mel ang isang boses. Hindi galing sa bibig, kundi parang bulong sa loob mismo ng utak niya. "Ma'am, bakit hindi niyo pa ako pinapauwi? Ma'am, malamig." At sa bawat salitang binibitawan ng boses, lalong lumalamig ang paligid hanggang sa lumabas na ang usok sa bibig ni Mel. Biglang bumukas ang pinto. Hindi na nag-isip si Mel. Kumaripas siya ng takbo palabas ng room 402. Pero ang hallway na dati ay 20 steps lang ang haba. Tila naging 1 kilometro. Bawat silid na nadadaanan niya, room 403, 404, 405, parang hindi natatapos. At sa likod niya, naririnig niya ang tunog ng chalk na kumakalos sa pader. Nusundan siya ng bata. Narating ni Mel ang dulo ng hagdan. Halos mahulog siya sa pagmamadali. Pagdating niya sa ground floor, sinalubong siya ni Mang Cardo, ang matandang janitor na mahilig magstay sa guardhouse. Nagtaka si Mang Cardo dahil putlang-putla si Mel at basa ng malamig na pawis. "Ma'am Mel, anong nangyari sa inyo? Akala ko ba kanina pa kayo nakauwi?" tanong ni Mang Cardo. Hingal na itinuro ni Mel ang second floor. "Mang Cardo, may bata. Sa room 402, walang pa nga. Tinatakot ako." Tumingin si Mang Cardo sa taas. Malungkot ang kanyang mga mata. Hindi siya nagulat. Kumuha siya ng baso ng tubig at iniabot kay Mel. Sabi niya, "Ma'am, hindi kayo tinatakot nun. Naghahanap lang yon ng makikinig sa kanya." Siya si Elena. Noong panahon ng martial law, dito siya kinuha ng mga hindi kilalang lalaki. Natagpuan ang katawan niya sa bodega. Putol ang panga para hindi na makapagsalita. Hindi nakatulog si Teacher Mel ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang pandinig ang boses ni Elena. "Ma'am, bakit hindi niyo pa ako pinapauwi?" Kinabukasan, sa halip na matakot, nanaig ang awa sa kanyang puso. Pumunta siya sa library ng bayan at hinalungkat ang mga lumang archive ng balita noong dekada 70. Doon niya nakita isang kupas na litrato ng isang batang babae na may matatamis na ngiti. Ang pamagat ng balita, estudyante, nawawala matapos ang klase. Ayon sa ulat, si Elena ay isang honor student. Noong gabing nawala siya, may nakakita sa kanya na huling pumasok sa room 402 para kuhanin ang kanyang nakalimutang proyekto. Pero ang pinakamasakit na bahagi, nang matagpuan ang kanyang katawan sa bodega, pagkalipas ng 1 buwan, nalaman ng mga awtoridad na bago siya bawian ng buhay, tinanggalan siya ng panga gamit ang isang mapurol na lagari para hindi siya makahingi ng saklolo habang ginagawa ang karumal-dumal na krimen. Bumalik si Teacher Mel sa room 402, pero sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Nagdala siya ng isang puting kandila, isang puting rosas, at isang maliit na kwaderno. Inilagay niya ito sa silyang inuupuan ni Elena. "Elena," mahinang tawag ni Mel. "Alam ko na ang kwento mo. Hindi ka na kailangang matakot. Malaya ka na. Maaari ka nang umuwi sa iyong pamilya." Biglang umihip ang isang napakalamig na hangin sa loob ng silid kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang amoy ng bulok ay napalitan ng amoy ng sariwang rosas. Sa blackboard,
Dahan-dahang gumalaw ang isang piraso ng chalk. Mag-isa itong nagsulat ng 2 salita bago ito tuluyang nadurog. Salamat. Ma'am, akala ni Teacher Mel ay tapos na ang lahat. Nagbitiw siya sa trabaho makalipas ang 1 buwan dahil sa trauma, pero dala-dala niya ang gaan ng loob na natulungan niya si Elena. Nitong nakaraang linggo lang, habang nag-aayos si Mel ng kanyang mga gamit sa bahay, nakita niya ang picture frame na kinuha niya mula sa kanyang desk sa room 402 bago siya umalis. Isang group picture nila ng kanyang mga dating estudyante sa harap ng classroom. Habang tinitingnan niya ang bawat mukha ng mga bata, napansin niya ang isang figura sa dulo ng hallway, sa labas ng bintana ng room 402. Isang batang babae na nakasilip, pero hindi na ito si Elena. Ang batang nakasilip ay kamukha ni Mel noong bata pa siya, at sa litrato, ang batang Mel ay wala ring panga. Hanggang dito na lang ang ating kwento para sa gabing ito, mga kamisteryo. Kayo, sigurado ba kayong ang nakikita nyo sa salamin ay ang tunay ninyong mukha? O baka may iba na ring gumagaya sa inyo? At ito ang kamisteryo. Magandang gabi at huwag lilingon